Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Cherry. Nais ko lang rin ibahagi yung aking naging karanasan. Ito ay yung panahon na buntis ang ate Laika ko. At nakiusap sila sa amin ng kanyang asawa na dumuon muna ako sa kanila para naman may kasama siya sa kanilang bahay. At dahil sa wala naman akong pinagkakaabalahan pa ng mga panahong iyon, kaya pinagbigyan namin nila nanay yung kanilang pakiusap. Nag-alala din kasi ang mga magulang ko para kay ate, pagkat madalas itong naiiwan na mag-isa sa kanila dahil pumapasok yung kanyang asawa at malimit na gabi na ito nakakauwi. Nakatira sila ate noon sa Bulacan. Maganda naman yung lugar nila. Hindi dikit-dikit ang bahay. Di kagaya nung nangungupahan pa sila sa Manila, na ilang makikitid na iskinita pa ang iyong daraanan muna bago makauwi sa kanila. Maraming mga tambay sa daan na mga nagiinuman. Minsan naman ay mga nagsusugal, kung kaya nakakatakot. Nang dumating ako sa kanila ay nasabi ko talaga na mas maganda yung lugar nila kumpara dati. Unang linggo ko kanila ate ay naging maayos naman, pero biglang nagbago ang lahat ng iyon. Minsan ay namalengke kaming dalawa ni ate. Nang namimili na kami ay bigla na lamang may lumapit sa amin at bumati. Pinansin niya kaagad yung tiyan ni ate. Isa itong babae na sa tansya ko, yung kanyang edad ay mahigit 50 na. Wala naman akong napansin na kakaiba noong mga sandaling iyon. Ngumiti lang din kami ni ate sa kanya. At bago kami makalayo ng tuluyan, ay minsan pa akong sumulyap. At nakatingin pa rin ito sa amin. Na nang lumingon nga ako, ay bigla naman itong ngumiti. Kinagabihan nung araw na iyon, ay napansin kong tila maligalig yung mga aso sa paligid. Sa isang linggo kong pananatili doon, ay noon ko pa lamang naobserbahan na ganon sila kaingay. Pero syempre, noong mga oras na iyon, ay hindi ko masyado iyong pinagtuunan ng pansin. Dahil sa totoo lang, Sir PB, wala talaga sa isip ko ang tungkol sa mga kababalagan o mga aswang-aswang na yan. Kaya binaliwala ko lang iyon. Na naisip kong marahil ay may mga tanod lang na naglilibot. Kung kaya sila yung kinakahulan ng mga aso. Nasa sala ako noon at nanonood pa ng telebisyon. Habang si ate naman ay nasa kanilang kwarto at nakahiga. Tapos na kaming makakain noon ng hapunan at nakapaghugas na rin ako. Si Kuya Ace noon na asawa ni ate ay pasado alas 11 na nakakauwi. Minsan pa nga ay pasado alas 12 pa. At ako ang naghihintay sa kanya para pagbuksan ito ng pinto. Nang puntong alas 11 na ng gabi, pagtingin ko sa orasan
ay bigla na lang umalulong yung mga aso. Kaya medyo kinilabutan ako. Sabi kasi ng mga magulang ko na aking kadalasang naririnig mula sa kanila, kapag ganon ay may nakikita ang mga ito na hindi pangkaraniwan. Mga bagay na hindi nakikita at nararamdaman ng mga karaniwang tao. Kaya nang marinig ko iyon, ay napasulyap ako sa may pintuan na aking inaalam kung nakasara na ito, at ganon din sa may bintana. Nakasara naman ang pinto pero yung bintana ay hindi pa. Kaya mabilis akong tumayo at pumunta sa may bintana upang aking isara na iyon. Pero nagimbal ako sa aking nakita. Sa pakiramdam ko talaga ay nagtayuan yung aking mga balahibo sa katawan at yung buhok ko sa ulo. Nang makita ko ang isang nilalang na ang wangis ay sa tao din naman, pero para itong aso dahil sa paraan nito na nakatuwad, at nakatingala ito na sumisingap-singap pa sa hangin. At naroon siya mismo sa tapat ng bintana sa may ibaba. Nang akin ang isasara yung bintana, ay napaatras talaga ako at natumpa sa sahig. Napasigaw ako ng malakas. Nang bigla na lang sumulpot mula sa kawalan ang isa pang nilalang na may buhok na nagtatayuan at nakatipa ang mga kamay. At mayroon itong mahabang dila at namumulang mga mata. Luba ko iyong ipinagtaka, sapagkat naroon kasi kami sa ikalawang palapag, dahil yung pinakaibaba ay bodega at banyo, at wala naman siyang ibang mapapatungan doon dahil sa bakanteng lote iyon na sakop ng bakuran ng bahay, na wala din namang anumang puno na nakatayo o poste, dahil nasa kabilang bahagi ng bahay ang mayroong mga puno. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni ate na napalabas ng kanyang silid, kaya napalingon ako sa kanya. Tinanong niya ako kung ano raw iyon at bakit ako napasigaw. Nang ibalik ko ang aking atensyon doon sa aking nakita, ay nawala na ito. Naiyak ako noon sa sobrang takot. Naisip kong buti na lang at mayroong grills yung kanilang bintana. Paano na lang kung wala? Sinabi ko kay ate yung tungkol sa aking mga nakita. Maging siya ay halos hindi makapaniwala. Magkasama naming isinara yung bintana. Makalipas ang halos isang oras, ay dumating na rin si Kuya Ace. At inabutan niya kami ni ate na pinag-uusapan yung tungkol sa nangyari. Kaya nalaman din ng asawa ni ate ang tungkol doon, na ayon pa sa kanya ay walang dudang mga aswang umano ang nakita ko. Pero kahit siya ay di matanggap sa kanyang sarili na nangyari nga ang mga bagay na iyon. Kung sa bagay, kahit ako nga po talaga, Sir PB, ay di ko inakala na aking mararanasan yung nakakatakot na mga pangyayaring iyon. Kinaumagahan, habang nasa bakuran ako at abalang nagwawalis, ay biglang may narinig akong isang tinig. Nang lingunin ko kung sino iyon, ay nagulat ako nang makita kong muli yung babae na bumati sa amin ni ate sa palengke. Kaya mabilis kong naisip
na taga roon lang rin pala ito sa may amin. Nagmagandang umaga din ako sa kanya at nagtanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi naman ito na padaan lang daw siya. At siya naman ang nagtanong kung hindi ba raw kami mamamalengke ni ate. Dahil doon umano ang kanyang punta. Sinabi ko namang may ulam pa kami. Tumangulang ito at lumakad ng papalayo. Nung mag-aalas 5 na ng hapon nung araw ding iyon, ay nakaupo kami sa mahabang upuan sa labas ng bahay ni ate. Maalinsangan kasi sa loob kung kaya doon namin naisipang maupo pagkat mahangin. Nang biglang may dumaan na ang sama ng pagkakatitig sa amin pareho ni ate. Dahil doon ay natigilan kami pareho. Pero tumingin lang rin kami sa kanila at hindi namin binawi ang aming pagkakatitig. Ngunit hindi naman kami galit sa paraan ng aming pagtingin sa kanila, na parang sinasabi lang namin sa kanila na wala kaming atraso, kaya wag nila kaming tititigan sa ganung paraan. Habang naglalakad sila ay hindi talaga nila inaalis ang pagkakatitig sa amin, na kulang na lang sabihing naiiwan talaga yung mga mata nila sa amin na ang sama at pailalim. Kinagabihan, nung mga mag-aalas 11 na, ay nagsimula kaming makarinig ng mga bato na bumabagsak sa aming bubungan, na dahil sa ingay noon ay napalabas si ate ng kwarto at nagtanong sa akin kung ano raw iyon, na ang tanging naisagot ko lang sa kanya ay hindi ko alam, dahil sa wala naman talaga akong ideya kung bakit nangyayari iyon at kung saan ba nagmumula. Na ang laki ng mga bato sa pagtatansya ko ay kasing laki ng kamao. At di nagtagal ay nasundan na naman iyon ng pagkahol ng mga aso na kalaunan ay nauwi sa mga pag-aalulong. Kaya kinabahan na ako ng todo, dahil sa ganon ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari noong nagdaang gabi bago ko nakita yung mga aswang. Pati ang ate ko ay nakaramdam na rin ng matinding takot. Nagpunta kami ni ate sa kanilang kwarto at isinara namin ang pinto. Di nagtagal ay nawala na yung mga pagkalabog ng batong bumabagsak sa bubungan ng bahay. Kahit papaano ay mapapayapa na sana kami. Pero sa di inaasahan ay mas lumakas pa yung pagkalabog ng bubong, na malinaw sa aming isipan na hindi lang bato ang may likha noon, kundi mayroon na talagang nasa bubungan namin. Naririnig namin parang nayuyupi yung yero ng bahay dahil sa bigat ng nasa itaas. At sa unang pagkakataon ay nakarinig kami ni ate ng isang malakas ngunit garalgal na tinig na nagmula din doon sa bubong. At galit na galit ito, dahil doon ay kumbinsido na kami kapwa ni ate na aswang ang nasa aming bubungan. Lumabas kaming sandali ng kwarto ni ate at tinungo ang kusina. Kumuha kami ng asin at kutsilyo. Sinabi ni ate na bahala na, pero hindi raw niya hayaang may mangyari sa kanilang anak. Dahil sa sinabing iyon naman ni ate, ay tila nakahugot na rin ako ng lakas ng loob mula sa kanya. Makaraan ang ilang sandali ay biglang humupa yung ingay na nagmumula sa itaas.
medyo nakahinga kami ni ate ng maluwag. Pero malalakas na pagkalampag naman ng bintana ang sunod naming narinig. Naisip kong ayaw niya talaga kaming lubayan, na matindi talaga ang pagnanasa ng aswang na maisagawa kung anuman ang masama niyang balak sa amin. Muli kaming lumabas ng kwarto at nilagyan ng asin yung pasamano ng bintana. Pero hindi naawat yung ginagawang pagkalampag ng aswang doon. At nababakas namin ang kanyang anino. Sa galit ko ay nakapagsalita na ako ng hindi maganda. At bigla akong binuksan yung bintana at tinamon ito. Habang hawak ko yung kutsilyo sa isang kamay at sa kabila naman ay yung asin. Pagbukas ng bintana ay agad kong isinaboy sa kanya yung asin na lalo niyang ikinagalit. Doon ko palang napansin na babae yung aswang na naroon sa may bintana. Ngunit hindi talaga malinaw sa akin yung kanyang itsura. Pero isa ang masisiguro ko sa inyo, Sir PB. Nakakatakot talaga ang itsura at figura nito na hindi mo papangarapin na makakita sa buong buhay mo. Pipigilan pa sana ako noon ni ate nung aking bubuksan yung bintana. Pero malakas ang loob ko dahil sa may grills naman. Kaya wala siyang ganti sa akin. Kaya gano'n na lang katindi yung galit niya sa ginawa ko. Na dahil doon ay wala na siyang nagawa kundi lisanin yung bintana. Pagkat wala talaga siyang pag-asa at panalo doon. Pero habang nangyayari iyon, ay patuloy naman naming naririnig yung ingay doon sa bubong. Kaya nasabi namin ni ate na dalawa yung aswang na gumagambala sa amin. Makalipas pa ang ilang sandali ay sunod-sunod na katok naman ang aming narinig na sinundan pa iyon ng pagtawag ni Kuya Ace. Kaya mabilis naming tinungo yung pinto at pinagbuksan ito. Alam na kaagad niyang may nangyayaring hindi maganda sa amin ni ate. Dahil sa ayos namin na pareho pa kaming luwaan. Matapos naming maisumbong sa kanya ang mga nangyari, ay sinabi niyang bukas na bukas din ay kanya nang hihingin ang tulong nung kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Kinaumagahan nga noon ay maaga kaming gumanyak para puntahan yung sinasabing manggagamot ni Kuya Ace. Pero papalabas pa lang kami ng bahay ay narinig kong may tumatawag sa labas ng bakuran. At pamilyar sa akin ang tinig na iyon. Paglabas ko ay hindi nga ako nagkamali. Naroong muli yung babae na nakita namin ni ate sa palengke. At kakaiba ang aura nito. Hindi katulad nung mga nagdaan na masigla at maaliwalas ang kanyang mukha. Nung pagkakataong iyon ay parang mayroong dinadalang mabigat sa kanyang kalooban. Paglapit ko sa kanya ay agad niyang hinanap sa akin si Kuya Ace. Kaya naisip ko kilala pala niya yung asawa ni ate. Kaya aking tinawag si Kuya Ace. Pinapasok ko naman yung babae sa may bakuran. Pagkakita sa kanya ni Kuya Ace ay narinig kong sinabi nito na kayo po pala na-training. At kanya itong tinanong kung ano ang pakay. Narinig kong sinabi ng babae
na may mahalaga raw itong sasabihin sa kanya. Pinatuloy ni kuya yung babae at sinabing doon nila sa loob pag-usapan. Doon ko nalaman na yung lugar palang tinitirahan nila ate ay siya palang mismong lugar nila Kuya Ace. At yung anak ni Aling Trining ay dati nitong nobya na kanya ding kababata na may plano na sana silang magpakasal. Pero tumutol ang mga magulang at kaanak ni Kuya Ace na nang kanyang makilala si ate ay na-inlove naman at ito ang kanyang nakatuluyan. Itong anak pala ni Aling Trining ang siyang gumagambala sa amin sa kagustuhan nitong makaganti kasama ang kapatid niyang lalaki, na kahit anong pagpapayo ang gawin ng kanilang ina ay ayaw ng mga itong makinig. Pero sinabi ni Aling Trining na hindi na umano iyon mauulit pa, pagkat kanya nang nakumbinsi ang mga ito na magpakalayo-layo na lang sila para tuluyang makalimot. Humingi din si Aling Trining ng tawad kay Kuya Ace at ganon din naman ang bayaw ko. Mula po noon ay naging payapa naman na ang pamumuhay namin nila ate hanggang sa makapanganak siya. Pagin mo na lang ako sa pangalang Rico. Mayroon din po kasi akong hindi makakalimutang karanasan pagdating sa mga aswang. Isang nakakakilabot at hindi pangkaraniwang karanasan. Nangyari po ito nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo, dekada 90. Sa isang state university ako nag-aaral noong mga panahong iyon. Nasa second year ako nang maimbitahan ng dati kong kaklase sa elementary na doon din nag-aaral sa isang meeting. Madalas kasi kami noong magkita sa labas ng school, doon sa may isang tindahan tuwing ROTC namin. Sa pangungulit niya sa akin ay pinagbigyan ko siya. Yung napapabalita ngayon tungkol sa mga NPA ay totoo po yan. Dati pa ay alam na namin na may mga NPA sa loob ng campus na siyang nagre-recruit. Napasali ako noon sa isang kilalang political group sa aming paaralan. Tulad nung kaklase ko dati sa elementarya, ay naging aktivista din ako sa madaling salita. Kapag mga ganong edad kasi, akala mo ay marami ka nang nalalaman. Pero ang katunayan ay madali ka pa ring mapaniwala sa mga bagay na hindi naman pala totoo. Maganda lang pakinggan yung mga sinasabi nila sa salita, pero pagdating sa gawa ay kabaliktaran ang makikita mo. At sa totoo lang, napansin ko rin na hindi iyon ang solusyon para mabago ang sistema dito sa ating bansa. Para sa akin, hanggat nariyan yung mga mapagsamantalang mayayaman at politiko, mananatiling lugmok ang bansa natin. Marami kasi yung tinatawag na mga nagdadamit tupa, lalong-lalo na yung mga nakaupo sa gobyerno, na kapag may kamera ay talaga namang makaganda ang lumalabas sa mga bibig nila. Pero kabaliktaran ang mga ginagawa, nakaw dito at nakaw doon. Mabuti-buti nga ngayon
kahit paano ay nabawasan. Pero nariyan pa rin sila at patuloy na sinisira ang magandang ginagawa ng gobyerno. Lalo na yung nasa oposisyon ngayon. Wala nang ginawa ang mga yan na maganda kahit dati pa. Pasensya na po kung medyo lumayo yung aking kwento. Nadadala lang kasi ako sa nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot po kasing isipin. Balik po tayo sa talagang paksa ng aking kwento. Nung napasama ako sa nabanggit kong grupo, ay lumalahok na rin ako noon sa mga rally. Na kapag aking naalala ngayon, ay natatawa na lang ako sa aking sarili. Nagamit lang ako. At ang malaking pagkakamali ko ay nagpagamit naman ako. Dahil sa mga ganong aktibidad ko ay napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Kaya yung kurso kong 4 na taon ay umabot ng 6. Buti na nga lang rin at matapos ang 2 taong halos wala nangyari sa buhay ko, ay nakapag-isip-isip ako at nakapaligwas pa. Minsan ay nakasama ako doon sa bundok. Nawala akong kamalay-malay na isang hakbang na lang pala at magiging NPA na ako. Habang tinatahak namin yung daan paakyat sa bundok, ay kinukutuban na ako noon ng hindi maganda. Parang ramdam ko talaga sa aking sarili na mayroong mangyayaring masama. Nung nasa kalagitnaan na kami ng bundok, ay may nararamdaman akong parang may sumusunod sa amin. Kasalukuyan na noong kumakalat yung dilim. Kaya ngayong mga kasama namin ay nagsindi na ng pang-ilaw sa daan. Mga ilang minuto pang lakaran at di nagtagal ay may natanaw na akong isang bahay. Ang buong akala ko ay doon na ang aming destinasyon, pero hindi pa pala. Narinig kong tinawag nung isa naming kasama yung tao sa loob. Maya-maya ay lumabas ito. Nagmagandang gabi kami sa kanya. Pinatuloy naman niya kami at naglabas ito ng isang pitsil ng tubig na may kasamang isang bandihadong kamote. Narinig kong sinabi pa niya sa amin na amin na lang daw pagdamutan niyon dahil sa iyon lang yung kanyang hapunan. Nagpasalamat naman kaagad yung kasama namin na naisip ko pa nga noon na parang hindi sila marunong mahiya. Kaya nagsalita ako at sinabing dapat ay hindi na siya nag-abala pa. May edad na yung matanda. Sa tansya ko ay mahigit 60 anyos na ito, na kung iisipin pa nga ay parang wala na itong kakayahan na magtrabaho pa at humanap ng ikabubuhay. Nakaramdam ako noon ng awa para sa matanda. Habang abala silang kumakain ng kamote, ay naroon naman kami sa kabilang sulok ng matanda. Nalaman kong Kado ang tawag sa kanya dahil Cardo ang tunay na pangalan nito. Solo na lang siya sa buhay dahil byudo na at yung mga anak naman ay may kanya-kanya ng pamilya. Umaasa na lang ito sa pagtatanim-tanim at padala ng kanyang mga anak kapag naiisipan nila. Nasabi pa niya ay madalang pa umano sa patak ng ulan kung siya ay kanilang maalalang padalan. Kaya sinabi ko kay Lolo Kado na sa susunod, pagbalik ko, ay dadalang ko siya ng mga pangangailangan niya. At dumukot ako ng pera sa bulsa. Inabutan ko siya ng 500 piso. Panay naman ang pasalamat niya sa akin dahil malaking tulong daw iyon. Sinabi ko naman na kanya na lang iyong
pagpasensyahan. Pagkat konti lang rin ang pera kong dala. Nakangiti nitong sinabi sa akin na malaking halaga na umano iyon, kaya marami raw salamat. Nagtagal kami doon ng halos 2 oras bago ko narinig yung tumatayong pinakalider ng grupo namin. Naaalis na raw kami. Nagpaalam ako kay Lolo Kado at ipinaalala ko sa kanya na ako ay babalik para dun sa mga ipinangako ko sa kanya. Narinig ko naman itong pinaalalahanan akong mag-ingat. Ngumiti ako at nagpasalamat. Nung naglalakad na kami muli, tinanong ko yung isa naming kasama kung gaano pa kalayo yung aming lalakarin. Nangiti ito at sinabi sa aking malayo pa. Kaya napatigil akong sandali at napabuntong hininga dahil nararamdaman ko na yung pagod. Maya-maya pa, habang patuloy kaming naglalakad, ay muli ko na namang naramdaman yung tila sumusunod sa amin, na naging mapagmatsyag ako at hindi ko maiwasang sumulyap ng pasimple sa magkabilang gilid ko, dahil para kami nitong pinagmamasdan habang sinusundan. Iyon talaga yung pakiramdam ko, hanggang sa bigla na lang kaming nakarinig ng isang malakas na sigaw. Paglingon namin ay agad kaming napatakbo. Nakita namin yung isa naming kasama na nakahandusay na sa lupa at duguan. Mabilis namin siyang pinuntahan at inalalayan. Ang sabi niya ay parang may kung anong puwersa ang humatak sa kanya at nahulog siya sa may gilid ng daan, na siguro ang taas ay kulang-kulang 10 talampakan. Napansin ko kaagad yung malaking hiwa niya sa braso, na sa halip na maawa at mag-alala yung tumatayong leader ng grupo, ay narinig kong tumawa pa ito at sinabing dala lang daw ng gutom yung kanyang mga sinasabi, na para sa kanya yung sugat na nasa braso ng kasama naming nahulog ay bunga lang ng kanyang pagkatumba at pagkahulog. Nasabi pa niya ay baka sumabit sa mga matutulis na sanga o kaya naman ay matatalim na bato. Pero para sa akin ay iba talaga yung hinala ko, at pinaniniwalaan ko ito ng kanyang sabihin na bigla na lang siyang parang hinatak, dahil hindi naman mahirap yung daan para matumba ka o kaya ay madulas at mahulog doon sa gilid ng daan. Isa pa ay may hawak pa itong pangilaw. Matapos na malapatan yung sugat nung kasama namin, ay nagpatuloy na kami uli sa paglakad. Hindi pa rin nawawala yung takot na nararamdaman ko. Ngunit hindi ako sigurado kung ano yung may gawa noon sa kasama namin. Ang nasa isip ko talaga noong mga oras na iyon ay isang mabangis na hayop. Isang hayop na maaring hindi pangkaraniwan. Iyon ang nasa isip ko. Pero hindi nagtagal ay naging malinaw na sa akin ang lahat, dahil nakita namin sa unahan ang isang malaking baboy ramo at 2 malalaking aso na naglalaway pa ang mga ito. Nung mga oras na iyon ay hindi ko pa talaga inakala na aswang ang mga iyon, dahil sa walang-wala talaga sa isip ko ang tungkol sa mga aswang, dahil sa ako nga ay skeptikal pagdating sa mga ganong paniniwala.
At dahil na rin sa taglay kong kritikal na pag-iisip, na hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang noon. Kaya medyo nakahinga pa nga ako ng maluwag, dahil sa karaniwang hayop lang pala ang may gawa noon sa aming kasama, na hindi tulad sa una kong naisip na baka mabangis na uri ng hayop at hindi pangkaraniwan. Nang pagkakaintindi ko, malamang ay sinuwag siya ng malaking baboy ramo. Pero ang hindi ko alam ay mas delikado pa pala ang mga ito at lubhang mapanganib, na nang may maramdaman kaming parang may mga nakasunod sa amin, ay agad kaming napalingon at nakita namin sa gawin namin likuran ang ilang mga kalakihang may hawak ng mga matatalim na itak. Medyo naguluhan ako noong mga oras na iyon. Para bang hindi kaagad na iproseso ng utak ko kung ano ba yung nangyayari noong mga sandaling iyon. Nawala talaga akong ideya sa kung ano yung kinakarap namin noong puntong iyon. Nakakatakot yung kanilang mga itsura. Animo yung mga nakadroga na parang mga wala sa katinuan. At may napansin akong ipinagkakatulad nilang lahat. Mga nangingitim yung palibot ng kanilang mga mapupulang mata. Totoo po yan. Iyan ang una kong napansin sa mga lalaking nakita ko noong mga oras na iyon. At parang ang bilis ng kanilang paghinga. Nakita kong bumunot ng baril yung isang kasama namin at mabilis na pinutukan yung mga lalaki. Dahil nakita naming iniangat na nung isa yung kanyang hawak na itak. Napakabilis ng mga pangyayari na nakapagtatakang nang mapatingin ako doon sa mga hayop ay pasugod na rin ang mga ito sa amin. Sa tindi ng aking pagkataranta ay napatakbo ako at agad na napatalon sa gilid ng daan. Di ko na alintana pa kung gaano yung kataas o kung ano yung aking babagsakan. Basta ayokong makatay doon. Natakot talaga ako sa mga hawak nilang itak. Sa kabutihang palad ay hindi naman pala masyadong mataas iyon. At bigla na lang akong nagulat nang mayroong humawak sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Lolo Kado. Sinenyasan niya ako at sinabing huwag maingay. Halos hilahin niya ako palayo doon. Narinig ko na lang yung nakakakilabot na mga tinig ng pagsigaw ng mga kasama ko, na kahit hindi ko pa nakikita ay malinaw sa akin yung malagim na sinapit nila. Mga sigaw iyon ng palagoy na kapag iyong narinig ay ramdam mo yung sakit at takot. Grabing kaba yung naramdaman ko. Naisip ko kasi paano kung kanila kaming masundan. Sa kabutihang palad naman ay nasapit namin yung bahay ni Lolo Kado ng ligtas. At nalaman ko mula sa kanya na hindi mga pangkaraniwan yung mga hayop at taong aking nakita, kundi mga aswang. At siguradong wala umanong ititira ang mga iyon. Kaya mapalad daw ako dahil sa mabuti akong tao na nagpakita umano ako ng tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Na napaisip ako sa mga sinabing iyon ni Lolo Kado. Dagdag pa niya, wag na raw akong umasa pa na may mabubuhay sa mga kasama ko. Kahit alam kong ligtas na ako ng mga oras na iyon, ay nararamdaman ko pa rin yung pangangatal ng aking katawan. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay sinamahan niya akong bumaba ng bundok
Didiretso raw siya sa bayan upang mamili gamit ang ibinigay kong pera. Tinandaan kong mabuti yung aming mga dinaanan dahil tutuparin ko pa rin yung pangako ko kay Lolo Kado. Bago kami naghiwalay ng kanya na akong pasakayin, ay muli akong nagpasalamat sa kanya pagkat utang ko ang aking buhay kay Lolo Kado. Ngumiti lang ito at sinabing huwag akong magbago, na aking ipagpatuloy yung kabutihan sa aking puso. Yung pangyayaring iyon kailanman ay hindi napabalita kahit ano pang hanap ang gawin ko. Naisip kong kung sa bagay, paano naman mapapabalita iyon? Kayong wala namang ibang naroon nung maganap yung nakakakilabot na pangyayaring iyon maliban sa amin ni Lolo Kado at nung mga aswang. Pero sigurado akong may mga magulang at asawa na naghahanap sa kanilang kaanak na hindi na nakabalik pa sa kanila. Makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon ako ng pagkakataon na muling bisitahin si Lolo Kado sa bahay nito. Hindi naman ako nahihirapan na tuntuning muli iyon dahil sa halos wala namang ipinagbago. May saya akong naramdaman habang papalapit sa kubo ni Lolo Kado. Nakita kong nakabukas ang pinto. Naisip kong siguradong magugulat siya kapag kanya akong nakita. Pero ako ang nagulat nang bumungad sa akin yung mga lalaking nakita ko nung gabi mangyari yon sa amin. At kaharap ni Lolo Kado ang mga ito doon sa kanyang mesa. Na halos magkakasabay pa silang napalingon sa akin nang kanila ako mapansin. Nakaramdam akong bigla ng matinding takot at medyo naguluhan pa. Sinabi ni Lolo Kado sa akin na huwag akong matakot at kanya akong sinenyasan na pumasok. Halos hindi ko maiakbang yung aking mga paa palapit sa kanila. Pagkaupo ko ay nagkwento si Lolo Kado at mga kasama nito. Doon ko nalaman na ang kanila palang mismong pinuno ay si Lolo Kado. At ginawa raw nila iyon dahil sa hindi na nila masigmura pa ang maraming panlulokong ginagawa ng mga ito sa kanila. Tulad ng ipinangako ko kay Lolo, ay inabot ko sa kanya yung aking mga dala. Ganon din yung pera. Pero kanyang tinanggihan yung pera dahil sa hindi umano niya talaga kailangan niyon. Ayos na raw sa kanya yung mga bagay na dinala ko. Kahit paano ay marami raw siyang maalala sa akin. Na nakangiti ito habang sinasabi sa akin iyon. Sa totoo lang, noong mga sandaling iyon ay natatakot pa rin ako na baka ako naman ang kainin nila. Pero sinigurado naman sa akin ni Lolo Kado na hindi nila magagawa yon sa isang katulad ko. At kaya pala niya nasabi na hindi niya kailangan yung pera ay dahil sa mayaman pala talaga sila kung tutuusin. Sapagkat nang kanya akong isama sa kanyang silid at ipakita niya sa akin yung isang baol na hinugot niya mula sa ilalim ng papag na kanyang tinutulugan, ay nakakita ako sa unang pagkakataon sa buong buhay ko ng mga gintong barya at bara ng ginto na kanya pa akong binigyan ng isang gold coin. Kaya lang sa kasamang palad ay aking naiwala iyon. Matapos nga nilang mapatay ang dalawang aswang na mga tauhan pala ni Fajardo, ay kanila iyong sinunog sa hukay. Laking pasalamat nila
sapagkat kanilang napigilan ang mga ito na makaalis at makabalik kay Fajardo. Kung hindi, ay nalaman na sana nito yung kanilang kinaroroonan. Pero hindi pa rin sila ligtas dahil sa hindi pala tumitigil ang pinuno ng mga ito na sila ay hanapin. Isang araw, habang nangangahoy si Fernan, ay nakaramdam siya ng uhaw. Kung kaya naisip niyang bumaba sa batis upang makainom. Mababaw lamang ang batis na iyon. Nang umiinom na siya, ay bigla siyang napasulyap sa isang bahagi noon. Hindi makapaniwala yung kanyang mga mata sa nakikita. Isa iyong libreta na nakalutang sa tubig. Ngunit ang kamangha-mangha doon ay gumagalaw ito sa tubig ng pasalungat sa agos. Hindi niya inalis ang pagkakatitig sa maliit na aklat, at nang mapadako na ito sa kanyang harapan, ay agad niya iyong dinampot. Nalalo niyang ikinagulat pagkat tuyong-tuyo ang nasabing aklat. May mga titik na nakasulat doon, pero nang simulan na niya itong basahin, ay nalaman niyang kakaiba ang mga kataga. Ibinulsa niya ang libreta at pasan ang mga ipinangahoy ay umuwi na siya. Sa bawat araw ay pinagsisikapan niyang basahin ang mga nakasulat doon. Paulit-ulit at walang sawa niyang ginawa iyon, na para bang may nagtutulak sa kanya na gawin ang gayong mga bagay. Nakalaunan ay tila nakaririnig na siya ng tinig sa kung ano ang mga dapat niyang gawin. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa nasanay na siyang bigkasin ang mga salitang naroon sa libreta, at parang napakagaan ng kanyang katawan sa tuwing makakatapos siya ng isang pahina. Minsan ay nagising siya nang marinig niyang muli ang isang tinig na sinasabing siya ay humayo at magdala ng pambungkal. Hindi niya alam kung anong oras na noong mga pagkakataon na iyon. Kinuha niya ang isang ilawan, dala ang pambungkal ng lupa, ay lumabas na siya. Napakadilim at ang lamig ng simoy ng hangin. Kanyang sinunod ang tinig na kanyang naririnig. Lahat ng sabihin nito ay kanyang ginawa at wala siyang sinuway. Hanggang sa namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na nasa harapan na ng isang napakalaking puno ng palete na sa itsura noon ay daan-daang taon na marahil na nakatindig doon, o baka nga 1,000 taon pa. Nang igala niya ang kanyang paningin, ay nalaman niyang naroon siya sa pusod ng gubat. Sari-saring huni ang kanyang naririnig, pero patuloy na sinasabi ng tinig na kanyang ituon ang sarili sa kanyang gagawin. Lumuhod si Fernan sa harap ng malaking puno na ang mga ugat ay halos pumantay na sa kanya nang siya ay lumuhod. Inilagay niya ang kanyang ilawan sa gilid at nagsimula na siyang maghukay. Nang gabewang na ang lalim ng kanyang nahukay, ay naramdaman niyang umihip ng malakas ang hangin. Naisip niya na parang may paparating na isang napakalakas na unos, kaya nagmadali siya hanggang sa may tamaan siyang isang matigas na bagay. Dali-dali niyang kinahig ang mga lupa gamit ang kanyang kamay, at tumambad sa kanya ang isang kumikinang na bato.
Pero kulay itim iyon at kakaiba sa lahat ng mga batong naroon. Yun pa lang rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong uri ng bato na para pa sa kanya ay tila hindi dito likas sa ating mundo, na para iyong galing sa ibang planeta. Mabilis na niyang kinuha ang bato at nagmamadaling tumayo upang makaalis na sa pook na iyon. Pero laking gulat niya nang sa kanyang pagtalikod ay makita niya ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Napakahaba ng balbas nito na puti ng lahat. Sinabi nito kay Fernan na ibigay sa kanya yung bato upang wala na umanong maging problema at malaya na siyang makakaraan pauwi sa kanila. Pero tumanggi si Fernan at magalang na sinabi ang dahilan kung bakit. Nakita na lamang niyang mabilis na kumilos ang matanda at agad siyang sinugod. Huli na bago pa niya ito nagawang maiwasan. Para itong sawa na nakalingkis sa kanya nang bumagsak sila sa lupa. Gulat na gulat si Fernan dahil sa taglay na lakas ng matanda. Pilit siyang sinasakal nito gamit ang mga braso. Halos maubusan na ng hangin si Fernan na kanya nang nabitawan yung bato at gumulong. Kaya mabilis na siyang binitawan ng matanda at tinakbo nito yung bato. Pero hinawakan ni Fernan yung paa ng ermitanyo na muntik pang ikasubsob nito. At hindi niya talaga binitawan niyon. Naramdaman na lamang niya yung magkakasunod na sipa nung matanda sa kanyang mukha. Kaya kanyang isinubsob ang mukha upang ikubli para maiwasan yung ginagawang pagsipa sa kanya ng matanda. Nagpatuloy ang ginagawang iyon ng ermitanyo, pero hindi pa rin binitawan ni Fernan yung paa nito hanggang sa tila ito na mismo ang sumuko sa kakabuntal sa kanya. Nang mapansin niyang wala nang sumisipa sa kanya, ay dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha mula sa pagkakasubsob. At laking gulat niya nang makita na ang kanyang hawak-hawak ay isang malaking ugat ng punong kahoy. Ang tindi ng sakit na kanyang naramdaman, halos nahirapan siyang gumalaw at tumayo. At nang kapain ang ulo ay nasalat niya ang mga bukol na kanyang tinamo. Iika-ika siyang lumapit sa bato at dinampot iyon. Gusto man niyang magmabilis na lisanin ang lugar ay hindi niya magawa dahil na rin sa sakit na kanyang nararamdaman, bunga ng pagkakabugbog sa kanya ng ermitanyo. Ganun pa man ay nagpatuloy na si Fernan sa kanyang paglakad upang makauwi. At nang matanaw na niya ang kanilang tirahan ay pasikat na rin ang araw. At di nga nagtagal ay unti-unti nang nagliwanag. Nang makita si Fernan ng kanyang ama ay nagtataka itong nagtanong sa kanya kung saan ito galing at kung ano ang nangyari. Tinanong din nito kung para saan yung bato na kanyang hawak-hawak. Sinabi na lang niya sa kanyang amang isa iyong mahabang kwento. Pagkatapos nilang makapananghalian noong araw na iyon, habang nagpapahinga ay kinausap ni Fernan ang panday na si Mang Kulas.
Pinakiusapan niya ito kung maaari ba siyang pandayan ito ng isang punyal gamit ang batong hawak niya. Pumayag naman ito at sinabing kanyang susubukan. Namangha yung matanda sa bato. Noon lang rin umano siya nakakita ng ganon sa buong buhay niya. Lalo na ng kanyang mapabaga na iyon. Pero bigo itong magawa iyon sa isang punyal. Hanggang sa tuluyan na nga itong sumuko. Sa tanang buhay niya ay noon pa lamang siya nakasubok magpanday ng ganong uri ng metal pagtatapat nito kay Fernan. Kaya napaisip si Fernan at medyo nakaramdam ng pag-aalala. Nagpaalam siya sa panday na kung maaari pa niyang gamitin ang mga kasangkapan nito at siya na lamang umano ang magpapatuloy. Na pumayag naman ito. At nang simulan na iyon ni Fernan ay narinig niyang muli ang tinig na may ibinubulong sa kanya. At muli niyang sinunod ang pinapagawa nito. Wala siyang kinaligtaan ni isa hanggang sa matapos niya iyon. At natuwa siya sa kinalabasan ng kanyang gawa. Nang sumunod na araw ay napagkasunduan nilang lahat na humingi na ng tulong sa mga may kapangyarihan at ipaalam ang ukol sa kanilang sitwasyon. Na sinang-ayunan naman nilang lahat. Ngunit ang malaking pagsubok ay kung paano nila magagawang maipaabot sa kinauukulan ang tungkol sa bagay na iyon. Ganong bantay sarado ng grupo ni Fajardo ang palabas at maging ang papasok sa kanilang bayan. Kaya nagdesisyon sila na isa lang ang gagawa ng gampanin na iyon upang hindi mahalata. At kanila iyong idinaan sa palapunutan upang maging patas. Sapagkat sa totoo lang, bagaman sumang-ayon sila sa pasyang iyon, ay marami sa kanilang mga kasamaan ang natatakot na gawin ang delikadong misyon na iyon. Nang kanilang isagawa ang unang pagbunot, ang nakakuha ng pinakamaikling tingting ay yung kababata ni Fernan na si Hiner. Kanila itong iginayak at inihanda. Nilapitan ito ni Fernan at sinabihang mag-ingat. At nang sumapit yung takdang oras, ay nagpaalam na ito sa kanila at umalis. Inihatid nila ito ng tanaw. Nataglay ang kanilang pag-asang magtagumpay sana ito. Pero ilang araw na ang nakakaraan mula nang umalis si Hiner sa kanilang kuta ay wala pa rin ito. Hanggang sa lumipas na ang mahigit isang semana. Kaya tinanggap na nila ang katotohanang hindi na ito magbabalik pa. At makaraan ang 2 araw ay umahangos na ibinalita ng isa nilang kasama na kanyang nabalitaang napatay si Hiner ng mga tauhan ni Fajardo na halos katulad sa pinsan ng tatay ni Fernan ang sinapit nito. Ayon pa sa nasagap nilang balita, ay nagkaroon pa ng isang kasiyahan sa kanilang baryo na ang kanilang pinagsaluhan at inilatag sa mahabang mesa ay ang katawan ni Hiner. Naikuyom ni Fernan ang kanyang mga palad nang marinig iyon. Kaya nagsalita siya at sinabing simulan na muli ang palabunutan. Halos wala nang gustong sumali sa kanila nung mga pagkakataong iyon. Na yung iba ay tila napipilitan na lang pagkat ayaw mapahiya at masabihan ng duwag. Nang makabunot na lahat ay kanilang ikinumpara
ang mga hawak na tingting. Nakinutuban bigla ng hindi maganda si Fernan. Kung kaya, hindi na muna siya lumapit upang maikumpara yung kanyang nakuha. At hindi nga siya nagkamali tungkol sa masama niyang kutob, pagkat ang tatay niya ang nakakuha ng pinakamaikli. Pero agad na lumapit si Fernan at ikinumpara ang tingting na hawak niya, matapos na baliin at bawasan iyon. At nakita ng lahat ng naroon na si Fernan ang may pinakamaikling hawak sa lahat, na mahigpit siyang hinawakan ng ama sa braso at tinanong kung sigurado ba raw siya sa kanyang gagawin. Tumango lamang ito at sinabing gagawin niya ang lahat ng makakaya. Niyakap siya ng kanyang ama at pinaalalahan ng mag-ingat. Naupong sandali si Fernan sa isang tabi. Kanyang kinuha ang libreta at binasa ang mga katagang nakasulat doon. Matapos iyon, ay inihanda na niya ang kanyang mga dadalhin at mabilis nang umalis, matapos na makapagpaalam. At hindi na siya lumingon-lingon pa. Binaybay ni Fernan ang daan. Mas pinili niyang maglakad ng malayo at sa katabing gubat dumaan, upang maiwasan ang mga tauhan ni Fajardo. Ngunit huli na ng kanyang malaman na hindi rin pala talaga niya may iwasan ang mga ito, pagkat totoo ngang bantay sarado nila ang lahat ng maaring pasukan at labasan sa kanilang bayan, na kanilang binantayan ang mga pangunahing daan, na kahit ano pang gawin mo ay siguradong doon ka rin pala talaga daraan. Kaya sa halip naman na bumalik pa, ay naisipan niyang dumiretso. At hindi nga nagtagal, ay sinita na siya ng mga ito at tinanong kung taga saan. Pero pabalat bunga lang pala ang lahat ng iyon, pagkat alam na pala ng mga ito kung sino siya, na nagkukunyari lang pala ang mga ito. At naramdaman na lang niya ang isang matigas na bagay na malakas tumama sa kanyang bato, na nang kanyang lingunin iyon ay nakita niya ang isa sa mga ito na kinulata siya ng hawak nitong baril. Pero nagulat sila at nanlaki ang mga mata, nang hindi man lang natinag si Fernan sa kanyang kinatatayuan, na maging si Fernan mismo noong mga oras na iyon ay nagulat din, pagkat iyon ang unang pagkakataon na kanyang nasubukan at nalaman ang kahalagahan ng libreta. Sunod naman niyang naramdaman yung pagtagang ginawa pa ng isa. Ngunit laking pagtataka niya na kahit iyon ay hindi rin tumalab sa kanya. Nasulyapan niya yung isa na pilit kinakalabit yung baril nito, pero hindi iyon pumuputok. Mabilis niyang hinugot yung kanyang patalim at sinakyod na kaagad yung pinakamalapit sa kanya, na nakita niyang bumulwak ang dugo nito kasama na ng habang dila, pagkat nagsisimula na pala silang magpalit ng anyo. Pero hindi na napigilan pa si Fernan, na sa wakas ay kanya nang maipaparamdam sa mga ito yung galit sa kanyang dibdib na matagal na niyang kinikimkim. At hindi siya nakaramdam ng kahit na kaunting takot sa mga ito, lalong-lalo na ng awa. Galit ang nangibabaw sa kanya nung mga pagkakataong iyon. Nagpamalas din naman ng angking bilis at lakas ang mga tulisang aswang. Ngunit hindi iyon umubra sa kakayahan niyang taglay.
na kung liksi at bilis lang din naman ang pag-uusapan, ay nagmukha silang mga pagong sa bagal kumpara kay Fernan. At pagdating naman sa lakas, ay para kang naghambing ng isang bagong silang na kambing sa kalabaw. At isa-isang ang bumulagta ang mga ito, na dinilig ng kanilang mga dugo ang lupa. Kanyang hinila ang kanilang mga bangkay sa gilid at tinabunan ng mga dahon. Matagumpay niyang narating ang himpilan ng pulisya at ipinagbigay alam ang kanilang kalagayan. Ngunit may napansin siya sa opisyal ng mga ito na tila hindi siniseryoso ang kanyang mga sumbong. Kaya kinutuban siya ng masama. Mabilis na niyang nilisan ang himpilan. At hindi nga siya nagkamali nang habulin siya ng mga ito at sinubukan pang barilin. Pero hindi pumutok ang mga iyon. Mga kapanalig pala at protektor ni Fajardo ang mga naroon. Sa kanyang pagtakbo ay nakakita siya ng isang militar sa daan. Humingi siya ng tulong dito. Mataas pala ang ranggo nito at konektado sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Makaraan ang 3 araw ay nawawalan na ng pag-asa ang mga kasama ni Fernan. Pero laking gulat nila nang makita nila ito na naglalakad papalapit sa kanila. At malugod na ibinalita na nahuli na ang buong pangkat ni Fajardo sa pangunguna ng isang mataas na opisyal ng pambansang pamahalaan. Umabot sa 1,000 ang mga inaresto pagkat dumami na ng gusto ang mga tagasunod at taga-suporta ni Fajardo. Halos lahat ay armado, na ang halos kalahati dito ay nabahagi na ng kanilang mga kakayahan, na kasama ng nagsasagawa ng ritual at mga huwad na pagsamba, na mga nahawaan na ng kanilang pagiging aswang. Nakabalik sila Fernan sa kanilang mga lupain at namuhay na muli ng payapa. Pinagpatuloy niya ang pagtuklas sa mga kakayahang kanyang nasumpungan at naging pantog siya na manggagamot sa kanilang bayan. Ayon kay Eman, maraming taon na rin ang nakalipas buhat ng mangyari ang nakakatakot niyang karanasang ito. Sabi ni Eman, napilitan silang umuwi noon sa probinsya ng kanilang ina dahil sa nawalan ng trabaho ang kanilang ama matapos na maaksidente. At simula noon ay marami nang nabago sa kanilang pamumuhay dahil sa hindi naman sila sanay sa buhay probinsya. Kaya nanibago talaga sila, lalong-lalo na sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Adrian. Ayon pa kay Eman, nahirapan talaga sila noong una. Lalo pa nga at ang kanilang ama ay isa ng paralisado. Noon nila naranasan ang sumala sa pagkain. Paglalarawan pa niya ay talagang nagigaw sila. Kaya nang makatapos si Eman ng kanyang elementarya, ay nagdesisyon siya na wag na munang pumasok sa paaralan para makatulong sa paghahanap ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya kahit ang pag-uuling noon ay naranasan niya, pati na rin ang paggawa ng mga bitag ay kanyang pinag-aralan. Kahit ano, basta makakatulong para sa kanilang pamilya. Kanya nang tinanggap sa sarili na iyon na
ang kapalaran niya. At hindi na maibabalik pa yung dati nilang masagana at maalwan na pamumuhay nung sa Maynila pa sila nakatira. Ang nanay nila ay itinunang sarili sa pagtatanim sa malit na bakanting lote na tinutulungan ng kanyang kapatid sa tuwing wala itong pasok sa kanyang paaralan. Habang si Emma naman ay kung saan-saan nakakarating para kumita. Nang nauso ang bintahan ng luyang dilaw sa kanila, ay nakakarating si Eman hanggang sa kagubatan sa kakabungkal. Pinagtiyagaan niya iyon para kumita. Kahit pa nga napakamura lang ng bili sa kanila. Ang isang lata ng biskwit noon ay 20 pesos lang. Pero dahil sa kinondisyon na niya ang kanyang sarili na kumita ng pera, kaya baliwala sa kanya ang hirap. Kailangan kasi niyang masuportahan ang kanilang pamilya. Minsan nang nasa gubat si Eman habang nagbubungkal ng lupa, ay may napansin siyang isang malaking ibon na dumapo sa may puno. Noon pa lamang siya nakakita ng ganong uri ng ibon sa buong buhay niya. Pero binaliwala niya lang iyon. Na kapag minsan na napapasulyap siya sa ibon, ay napapansin niyang tila pinagmamasdan siya nito at inoobserbahan. Nanangiti pa nga noon si Eman dahil sa naisip niyang maamo sa kanya yung ibon. Nang tirik na ang araw ay naisipan niyang magpahinga na muna. Kinuha niya yung kanyang baon sa bag at kumain. Pagkatapos ay nagpahinga na muna siya. Na para libangin ang sarili ay kanyang kinausap pa yung ibon. Pero tumitingin lang ito sa kanya. Nang nainip na siya sa kakaupo, ay nagpasya siya na muli na magtrabaho. Medyo ginanahan kasi si Eman noong mga oras na iyon. Pagkat ang lapad ng luya, ang dami at halos tabi-tabi lang. Nung mag-aalas 5 na, ay kanyang tinabunan yung mga luya ng sako at mga sangang may dahon. Naisip niyang kanya na lamang iyong babalikan sa kinabukasan. Napuno na niya kasi yung isang sako. At nang maitago na niya yung mga natirang luya na kanyang nabungkal, ay nag-umpisa na siyang maglakad. Pasan yung isang sako ng luya. Iniwan na lang rin niya muna yung kanyang pambungkal at yung itak lamang ang dinala niya pa uwi. Naisip niya rin kasi na makakasagaba lang iyon sa kanyang paglalakad. Pag-alis niya doon sa lugar, ay narinig niyang lumipad na rin yung ibon. At naitanong pa niya sa kanyang sarili kung susunod raw ba ito sa kanya hanggang sa kanilang bahay. Pagkat nakikita niya na sa ibabaw niya ito lumilipad, na para bang sinusundan talaga siya. Nang nakababa na siya mula doon sa gubat, ay saktong papadilim na. Mga kulang-kulang 2 kilometro pa ang kanyang lalakarin para marating yung kanilang bahay. Kaya medyo nagmadali siya. Naisip niya kasing mahihirapan siya kapag nagkataon. At kapag napapasulyap siya sa kanyang itaas, ay nakikita pa rin niyang naroon yung ibon at umiikot-ikot sa kanyang paglipad kung saan naroon si Eman. Hanggang sa may narinig siyang dumapo sa isang puno sa kanyang unahan. Nangiti pa siya pagkat natutuwa siyang malaman na maamong talaga yung ibon sa kanya. Huminto siyang sandali
at kinuha ang flashlight mula sa kanyang bag. Madilim na kasi at gusto niyang ilawan yung ibon pagkat natutuwa siya dito. Habang pasan yung isang sako ng luya ay kanyang binuksan na yung flashlight at itinutok doon sa puno kung saan niya narinig na mayroong dumapo. Nang maitapat na niya yung liwanag ng flashlight doon ay nagulat si Eman nang hindi ibon ang makita niyang naroon sa may puno, kundi isang aswang na nanlilisik ang mga mata at biglang umangil. Sa tindi ng kanyang pagkabigla ay mabilis niyang nabitawan yung luya. Bumagsak ito sa lupa at sumampulat nang humulagpos yung kanyang itinali. Hinugot niya yung kanyang itak at agad na iwinasiwas. Pero naramdaman niya kaagad na biglang humapdi yung kanyang braso. At sa lakas ng pwersang iyon ay natumpa si Eman sa kung saan din bumagsak ang luya. Maya-maya ay nakita niya yung aswang na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero mabilis din iyong nawawala. Na kanya iyong lubang ipinagtaka. Sabi pa niya ay may pagkame sa demonyo umano talaga yung aswang na nakita niya nung gabing iyon. Sinubukan niyang sumigaw at humingi ng tulong. Nagbaka sakali lang siya na baka mayroong makarinig. Sobrang takot na umano ang kanyang nararamdaman. Pero pilit lang niya iyong pinaglabanan. Naisip pa nga niya nung puntong iyon na baka iyon na yung kanyang katapusan. Kaya panay ang pag-usal niya ng panalangin. Napansin niyang nagpapalipat-lipat ng pwesto yung aswang. Pero kapansin-pansin din na tila hindi naman ito makalapit sa kanya. Paglalarawan pa ni Eman, tao din umano ang itsura ng aswang na nakita niya. Yun nga lang ay may mga nagbago sa mukha nito. Tulad ng pagkakaroon nito ng pangil at mas mahaba at malaking tenga. Dagdag pa niya, maumbok din yung mga buto nito sa may kilay. Mayroon umano itong pakpak at nakahubad. Wala itong sablot na kahit ano sa kanyang katawan. Kaya kitang-kita niya yung nangingintab na katawan nito. Sabi pa ni Eman, sa palagay niya ay langis ang ipinahid sa katawan ng aswang na iyon na napakabaho umano noon. Ilang minuto din umano ang itinagal ng aswang sa pagpapalipat-lipat ng pwesto para sunggaban siya. Pero makaraan pa ang ilang sandali ay bigla na lang itong naglaho. Di malinaw kay Eman nung oras na iyon kung ano talaga yung pakay sa kanya nung aswang. Kung gusto ba siyang gawa ng masama nito o takutin lang ay hindi niya masabi. Nakauwi siya nung gabing iyon sa kanila. Naligtas naman at dala pa rin yung mga luya. Kanyang ikinuwento sa kanilang ina yung kanyang naging karanasan. Alalang-alala ito sa kanya at sinabihan siyang itigil na ang pagpunta sa gubat. Maghanap na lang raw siya ng ibang mapagkakakitaan. Kaya medyo nagsisi pa si Eman kung bakit pa niya sinabi sa kanilang ina. Ipinaliwanag na lang niya na mahihirapan siyang matanggap sa trabaho dahil sa kapos siya sa pinag-aralan. Nakita niyang nalungkot ang ina at humingi ito ng tawad sa kanya.
Sinabi naman niya na kanya silang nauunawaan. At sino ba naman ang may gusto na nangyari sa kanila? Tinanong ni Eman ang kanilang ina kung sadya bang may aswang sa kanilang lugar. Kinilabutan si Eman nang sumagot ito at sabing oo, na noon pang araw ay may napabalita pang isang bata na dinagit at hindi na muling nakita pa, na dahil sa nangyari ay nabaliw ang ina ng bata sa kakaisip. Nung gabing iyon ay napaisip ng malalim si Eman at kanyang binabalik-balikan ang mga pangyayari nung araw na iyon. Naalala niyang bigla yung tungkol sa ibon. Kinutuban siya ng masama. Naisip niyang marahil ay may kinalaman yung ibon sa mga nangyari sa kanya. Nang mga maghahating gabi na ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Hanggang sa makarinig siya ng kakaibang huni. Hindi siya gumalaw sa pagkakahiga at kanyang pinakinggan iyong mabuti. Narinig niya ang tinig ng kanilang ina na tinatawag siya. Paglabas niya ng kanilang silid ay naroon na ito at sinabing mayroong aswang sa labas. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Muli niya kasing naalala yung aswang na kanyang nakita. Nagtanong ang kanilang ina tungkol sa mga luyang nakuha niya. Sinabi niyang inilagay niya iyon sa ilalim ng kanilang hapagkainan. Tinanong niya ang ina kung bakit. Sinabi nito sa kanya na mabisa umanong pangontra ang luya sa mga aswang. At doon naging malinaw sa kanya kung kaya pala hindi magawang makalapit ng aswang kay Eman. Dahil sa mga luya. Pagpunta ni Eman sa kusina ay naabutan niya ang ina na naghihiwa ng luya at nang matapos ay kanya iyong inilagay sa palibot ng bahay. Nagulog din ito ng ilang pirasong ginayat na luya sa labas ng mga bintana. Ilang gabi din pong laging ganon, Sir PB, nasabi ng nanay ko, yung ibon ay alaga umano ng aswang, na siya nagsisilbi nitong mensahero at tagapaghatid ng balita sa kanya, lalong-lalo na patungkol sa magiging biktima nito. Ang nakakalungkot lang po, Sir PB, halos hindi pa umabot ng isang linggong nagpabalik-balik ang aswang sa amin ay bigla na lang namatay yung tatay ko, na malakas yung aming kutob na kagagawan iyon ng aswang. Matapos pong mailibing si tatay ay nagpasya kami nila nanay na lumipat ng bahay. Doon kami nakitira sa lupa ng tiyuhin niya. At simula po nung makalipat kami ay wala ng aswang na gumagambala sa amin. Ay hango mula sa tunay na mga pangyayari na ibinahagi ng isang taong malapit sa akin. Natatawagin na lang natin sa pangalang Rene. Halina at atin pong sama-samang pakinggan. Hindi ako dati naniniwala sa mga kwentong aswang. Pero nagbago ito nung mismong maranasan ko. Taong 1982 na mangyari ito sa akin. Dumalo kami noon sa isang handaan. Ang sabi sa akin nung kaibigan ko ay paligo daw yung aming pupuntahan. Doon po kasi sa amin noon, kapag nakapanganak sa unang paligo ay talagang pinaghahandaan para iyong pasasalamat dahil ligtas kapwa yung mag-ina.
Medyo nahiya ako noon kasi naisip ko na naimbitahan na nga lang siya. Pagkatapos ay kanya rin akong niyaya para isama doon. Isa pa, hindi ko kilala kung sino-sino ang mga taong naroon. Dahil hindi ko naman mga kaano-ano. Pero mapilit yung kaibigan ko. Kahit anong tanggi ko, ay ayaw talaga niyang pumayag na hindi ako maisama. Kaya nung huli ay pumayag na rin ako. At sinabi ko na lang na siya nang bahala sa akin. Sabi naman niya ay wala umanong problema. Dahil mababait naman daw yung mga tao doon. At sinabihan pa nga raw siya na magsama. Bali mga 2 baryo ang layo nung aming pinuntahan. Nang dumating kami doon, ay saktong nakapagluto na. Pero mayroon pa sila noong inaasikaso na isa pang baboy. Nang makita kami nung kaibigan ko nung isang lalaki, ay agad niya kaming niyaya na kumain. Nung huli ay nalaman kong siya pala yung asawa nung nanganak. At naisip kong ito marahil yung kakilala ni Pino. Hindi naman ganun karami yung mga tao. Sa palagay ko ay yung mga malapit lang nitong kaanak at ilang kaibigan ang inanyayahan. Nang makatapos na akong kumain, ay nagpaalam akong sandali kay Pino. At sinabing doon ko na lang siya sa labas ng bahay hihintayin. Doon kasi kami pinakain sa may kusina sa loob ng bahay. Dahil yung mahabang mesa na nasa labas ay puno na ng mga taong nagkakainan. Paglabas, dahil sa wala naman akong kakilala doon, kaya medyo nahiya ako. Naglakad ako papunta sa likuran ng bahay. At bigla akong nagulat. Medyo hindi pa nga ako makapaniwala noong una. Dahil kitang-kita ko kung paano lantakan ng ilang mga kalalakihang naroon sa di kalayuan yung hilaw na laman loob ng baboy. At akala mo ay mga uhaw na uhaw kung paano nila ininom yung dugo noon. Nanindig talaga yung mga balahibo ko sa katawan nang aking makita iyon. Kaya mabilis kong itinago ang sarili sa may gilid ng bahay. Kinutuban na ako ng hindi maganda. Kaya hindi ko na nahintay pa si Pino. Pinuntahan ko na ito sa loob ng bahay at niyayang umuwi. Nagtaka naman ito at sinabing nakakahiya raw sa may bahay na pagkatapos naming makakain ay agad na lang kaming uuwi. Dagdag pa niya ay makikipag-inuman pa raw kami. Gusto kong sabihin sa kanya na kapag hindi kami agad na umuwi ay baka kami naman ang kainin ng mga taong naroon. Pero hindi ko magawa dahil siguradong maririnig ng mga taong nasa paligid namin. At hanggat maaari ay ayoko talagang magpalata na may nalalaman na ako tungkol sa kanila. Halos bigain ko yung aking utak sa isip ng kung anong paraan ang dapat kong gawin para makaalis sa lugar na iyon. Di nagtagal ay biglang naputol yung pag-iisip ko ng malalim nang biglang pumasok yung asawa ng nanganak at niyaya na kami
na mag-inuman sa labas. Minadali namang bigla ni Bino yung kanyang kinakain nang marinig yung lalaki. Paglabas namin ay kinawayan kami ng dalawang naroon sa may mahabang mesa. Habang papalapit kami ni Bino ay talagang ang sama na ng kutob ko. Grabing kaba na yung nararamdaman ko nung mga oras na iyon. Pero yung kaibigan ko ay tila nasisiyahan at walang kamalay-malay kung anong kapahamakan na ang naghihintay sa amin. Nang mga pasado 4:00 na, ay unti-unti nang naging kulay kahit yung paligid dahil sa sikat ng araw. Kaya mas lalo na akong kinabahan. Tumanggi muna akong tumagay. Nagdahilan na lang ako na sinabi kong tatagay din ako mamaya, na magpapababa lang muna ako ng kinain, bagay na kanila namang pinagbigyan. Naisip ko noon na ilang oras na lang ang natitira sa amin para makaalis doon sa lugar, dahil di na magtatagal at magkagabi na. Nang marinig kong nagpaalam si Bino para umihi, ay sinabi kong sasabay na ako. Kahit pa nga hindi naman ako naiihi noong mga sandaling iyon. Nang umiihi na si Bino ay sinabi ko sa kanya yung aking natuklasan. Kaya kailangan na naming umalis. Pero sa halip na makaramdam din ito ng takot at mabahala, ay kanya lang akong tinawanan. At sinabing umandar na naman raw ang aking imahinasyon. Minsan ko pa siyang pinilit na umalis, pero ayaw niya talaga. Nanawili na masyado ito. Palibhasa kasi, suga pa sa alak. Bago ito tumalikod para bumalik sa inuman, ay sinabi ko sa kanyang hindi niya ako masisisi. At hindi na ako sumama sa kanya pabalik doon. Sa halip ay nagmamadali na akong tumakbong papalayo. Habang nasa daan ay akin pang binabalik-balikan yung mga tagpo nung naroon pa ako sa handaan. Hindi rin kasi talaga ako makapaniwala na aswang ang mga taong naroon. Kung kaya, muli akong kinilabutan. Nagmadali pa ako. Kailangan kong makalayo na ng gusto bago pa tuluyang kumalat yung dilim, sapagkat naisip kong lubang delikado. Baka sundan pa rin kasi nila ako. Bagaman hindi naman ako nawawala noon ng balisong sa katawan. Pero ano ba ang magagawa ng balisong ko sa kanila? Lalo na kung higit na mas marami ang kanilang bilang. Ang tanging pag-asa ko na lang siguro noon ay ang makahabol ng tabla. Nang nahihirapan na akong makita yung aking dinaraanan, ay binuksan ko na yung dala kong flashlight. Pareho kaming may dala ni Bino. Ang flashlight kasi sa amin nung mga panahon na iyon ay masasabing kasama sa mga pangunahin naming pangangailangan, katulad ng radyo at petrolyo. Halos hindi ako nagpahinga at tumigil sa pagtakbo. Ang pinakapahinga ko ay lakad para lang makalayo ng tuluyan mula roon. Nakaramdam pa ako noon ng matinding takot sa kung ano na kaya ang nangyari sa kaibigan ko. Nakonsensya ako
Pero wala naman akong magagawa dahil desisyon niya iyon. Dumating ako sa bahay ng halos hating gabi na. Medyo mahirap talaga kasing maglakad kapag gabi. Wala pang kuryente sa amin nung mga panahong iyon. Tanging sa mismong bayan lang ang mayroon. Nang magtanong sa akin ang mga magulang ko kung saan ako galing, ay nagsinungaling ako. Sobrang pagod na kasi ako noon at ayokong masermonan pa kapag nalaman nilang si Bino ang aking kasama. Kanila kasi akong pinaiiwas dito dahil nga sa mabisyo at suga pa sa alak. Isa pa, ayokong may makaalam na taga sa amin na ako ang kasama ni Bino noong araw na iyon. Ano na lang kasi ang sasabihin ko sa kanila kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko? Paano ko ipapaliwanag ang tungkol sa mga aswang? Pagkatapos kong makapagpahingang sandali, ay kumain talaga ako. Nawala kasing lahat ng nakain ko doon sa handaan. Gutom na gutom ako pagdating ng bahay. Habang kumakain, ay muli akong kinabahan nang maalala kong baka may inilagay sila doon sa mga pagkaing kanilang inihanda. Kaya napaisip na naman ako ng malalim. Pagkatapos kong kumain, ay nag-isip ako kung ano ang aking gagawin para masiguro kong ligtas ako mula sa mga pagkain na aking kinain doon sa handaan. Hanggang sa nakatulugan ko na yung pag-iisip tungkol doon. Kinabukasan, nung mga alas 4 na ng hapon, ay dumating sa bahay namin yung isang kapatid ni Bino at nagtatanong kung amin pa raw itong nakita. Nakaramdam ako ng matinding kaba, pero hindi ako nagpalata at sinabi ko na lang na hindi ko ito nakita simula pa kahapon. Ang lakas ng pagkalabog ng dibdib ko. Nag-alala talaga ako para sa kaibigan ko. Kahit ganun kasi si Bino, ay marami na kaming pinagsamahan. At mabait din naman talaga ito. Maliban nga lang sa pagiging sugapan nito sa alak. Nalungkot ako nang malaman kong hindi na nga nakauwi pa sa kanila si Bino. Tama yung kutob ko. At noon ko napatunayan na totoo pala talaga yung mga aswang. Mabilis na lumipas yung mga araw. Ipinagtirik na nila ng kandila si Bino. Tinanggap na nilang wala na ito. Nang magdadalawang linggo na, ay bigla na lang ginulantang yung baryo namin ng isang balita. Mabilis itong kumalat nang makita nilang nagbalik si Bino. Nakaramdam ako ng saya at hindi ako makapaniwala. Mabilis akong nagtungo sa kanila para kamustahin ito at upang makita. Nalaman namin na pansamantala pala muna siyang nagtrabaho doon. Sayang din raw kasi yung kanyang kikitain. Nung kami na lang dalawa, ay sinabi ko pa sa kanya na nag-alala ko na ang buong akala ko ay napahamak na talaga siya. Natawa naman siya sa akin at sinabing ako lang raw kasi masyadong malikot ang isip kung ano-ano raw ang pumapasok sa akin. Niyaya niya ako na doon daw namin ituloy yung aming kwentuhan sa kanilang kusina
at magtitimpla siya ng kape. Nang nakaupo na ako sa gilid ng kanilang mesa, ay nagpunta na siya doon sa kanilang banggiran o yung pinaka-lababo upang magtimpla. Bali nakatalikod ang pwesto ko noon sa kanya habang patuloy ko siyang pinakikinggan sa mga ikinukwento niya. Nang humarap ako sa kanya ay bigla akong nagulat nang makita kong may hawak na itong itak at nakaamba na ito para tagayin ako. Sa pagkataranta ko ay agad kong nadampot yung isang bangko na nasa malapit sa akin at iniangat. Sa kabutihang palad naman ay doon tumama yung kanyang itak. Iyon yung ginamit kong panangga sa patuloy niyang ginagawang pagtaga sa akin. Mabilis akong tumayo na hawak pa rin yung bangko at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Nang makadistansya ako sa kanya ay kinuha ko na rin yung aking balisong at binuksan. Naisip kong bahala na kung sakaling kanya pa rin akong hahabulin ng taga. Nung lingunin ko siya ay napansin kong hindi na niya ako sinundan. Doon ko palang binitiwan sa gilid ng daan yung kanilang upuan. Mabilis kong tinahak ang daan pero hindi pauwi sa amin, kundi dumiretso ako sa barangay. Nang malapit na ako doon ay bigla kong naramdaman yung hapdi. Ang buong akala ko talaga ay wala akong tama, pero may natapyas palang kapirasong laman sa may braso ko at ang dami ng dugo. Na nang makita ako ng isang taga-barangay ay napasigaw ito at agad akong nilapitan dahil napansin niya kaagad yung mga dugo sa suot ko, maging yung aking sugat. Mabilis na nagkarami yung mga tao. Kanila akong nilapatan ng pangunang lunas bago dinala sa pagamutan. Doon na ako naabutan ng aking mga magulang at kapatid. Kahit sila ay hindi makapaniwala na magagawa sa akin ni Pino iyon. Nalaman ko mula sa kanila na inaksyonan din naman pala kaagad ng barangay at nakipagkoordinasyon sa mga pulis. Kanilang isinuplong sa pulisya ang nangyari at agad na pinuntahan si Pino at nahuli. Hindi naman na niya ikinailapa yung krimen na kanyang nagawa dahil may bahid pa ng dugo yung itak na kanyang ginamit. Natagpuan din nila sa gilid ng daan yung upuan na ginamit kong panangga. Pati yung mga bakas ng taga sa mesa nila sa tuwing yung kanyang itak ay dumadaplis. Nung huli ay umamin din siya sa akin at humingi ng tawad nang minsan kaming magkaharap at nakakakilabot yung kanyang mga ipinagtapat sa akin. Lalapain pala talaga siya ng mga aswang, pero nakiusap lang daw siya na hawaan na lang at gawing kauri nila. Dahil sa nakatakas nga raw ako at siguradong mabubulabog sila sa kanilang lugar kapag may nangyaring masama sa kanya at dahil na rin sa aking mga natuklasan. Pero hindi pumayag ang mga ito, maliban na lang daw na may gawin siyang isa pang pabor para sa kanila, at iyon nga raw ay ang patahimikin ako. Kaya niya raw iyon nagawa sa akin. Nagkasundo kami ni Pino at ng kanyang mga magulang na amin ang iaatras yung kaso laban sa kanya at amin siyang ilalapit sa isang manggagamot
para gumaling. Pero nagulat na lang kami nang isang araw ay makarating sa amin ang balita na namatay ito sa kulungan, na ang sinasabing dahilan ay binangungot daw. Pero hindi naman kami naniniwala. Sa palagay ko ay may malaking kinalaman yung mga aswang na iyon na aming pinuntahan ni Bino. Yun nga lang, gustuhin ko man tumulong na mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kaibigan ko, ay natakot din ako. Dahil naisip kong may koneksyon ang mga ito. Nang mangyari iyon, ay hindi na ako nagtagal pa sa amin. Nagpamaynila ako dahil malakas ang aking kutob na baka ako na ang kanilang isusunod. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.